May mga bagay talaga na kahit gaano katagal na yung panahon na lumipas, ay pag naalala mo, magbibigay pa rin sa'yo ng kilabot. Hi guys, this is me again, Ed Beast, and welcome back to my channel. At kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver na story format, nasa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Since today is my birthday, naisipan ko na i-share ko sa inyo yung parang top 3 na pinaka nakakatakot na experience ko sa buhay ko. And di kayo maniniwala sa mga nangyari. Kung bagong viewer ka, for sure mag-enjoy ka. And kung isa ka ng subscriber, okay lang, maririnig yung full story ng bawat experience na to. So, before ko simulan ang mga storya, gusto ko lagi mag-thank you sa mga nagsusupport sa akin lagi na para ipagpatuloy itong mga episodes na ginagawa ko. And also grateful ako na marami akong silent viewers dyan na sumusubaybay at walang sawang nagla-like sa mga bagong episodes ko. So, ngayon, pag-usapan natin yung mga kwentong kababalaghan sa buhay ko. Yung top 3 ko is yung experience ko sa ospital. Mga panahon ito, mga anak na yung aking asawa, third baby namin. So, nung time na ito medyo kakaiba na yung feeling ko sa ospital. Pero itong ospital na to sa Zamboanga City ay ito na talaga yung kung saan nanganganak talaga yung asawa ko, kasi andun yung OB ng asawa ko, and kilala rin ng mama ko yung doktor na yun. So sanay kami sa ospital na yun. So marami namang kwento na creepy na talaga yung ospital na yun na paggabi. Lahat naman siguro ng ospital creepy. So itong panahon to, I think this was last year lang. I think nanganak na yata siya nun. And nagpapahinga sila, pero yung baby namin wala pa dun sa room. So nasa NICU pa siya. Natulog yung asawa ko kasi kakabalik niya lang galing delivery room. So natutulog siya, and ako syempre binabantayan ko siya. Siguro ang time na yun ay around 10 PM, 11 PM na. So nung araw na yun, may kasama ako, nung meron ako close friend, parang kapatid ko na laging sumasama sa akin yun. Kahit yung first day na dumating kami sa hospital, andun na siya. So habang nakahiga ako doon, nanonood ng TV, narinig ko boses niya. Nakalimutan ko, nakauwi na yung kaibigan ko na yun. Akala ko andun pa siya ng mga time na yun, and inisip ko na sa labas lang siya. So noong una, narinig ko, tiyatawag yung pangalan ko, and boses niya yung naririnig ko, boses ng kaibigan ko. So tago na natin sa pangalang din, Kyle. So narinig ko siya, lumingon ako, tumingin ako sa door. Wala naman akong napansin, inisip ko na doon siya sa labas, nagbibiruan lang. Then humiga ako ulit, nanonood ng TV. Tapos may tumawag ulit sa pangalan ko. And medyo nagulat ako kasi nasa loob na yung boses, pero walang tao yung panahon yun. Ngayon na-realize ko na wala na yung kaibigan ko na yun. Umuwi na siya. Dahil ayoko matakot at ayoko takutin yung sarili ko, hindi ko pinansin na nanood lang ako ng TV. So sabi ko, hinaan ko lang yung volume ng TV and manonood lang ako. Pero seconds after nang nag-decide ako naman, bigla akong may narinig na boses na sobrang lakas na parang nasa tabi ko na. Boses pa rin ito ng kaibigan ko. At ang sinasabi niya, andyan na siya. Nagulat ako.
Nagulat ako kasi dapat tumatay yung baligo ko. Nagulat ako kasi walang tao doon, natutulog ng asawa ko. And ako lang yung gising. So, creepy na yun, diba? Pero alam niyo may something mas creepy pa. Yung kaibigan ko na yun na umuwi. The same oras nung nangyari yung mga boses na narinig ko. May kumakatok daw sa pinto nila sa bahay. Pero nung sumilip siya, walang tao. Imagine nyo yung connection na yun. Hindi ko alam kung may sumunod sa kanya or something, tapos ginagaya yung boses niya. Bumalik dun sa akin para gayahin yung boses niya. Hindi ko alam paano nangyari yun. Pero who knows, right? So, isa yun sa mga creepiest experience. And nung usap kami ng kaibigan ko na yun, parang kinikilabutan ako. Kasi hindi ko expect na may connection pala yung dalawang nangyari sa amin. So, yun yung experience lang. Yung plakpit yung lamp. So, ngayon, yung second na pinaka nakakatakot na experience ko is yung sa elevator. Kung old subscriber ka, narinig mo itong kwento na to. Pero kung bago ka, makinig ka ng maayos. Before ko i-continue to, paabot natin ng 500 likes tong video na to para mas marami pang makapanood sa mga bago nating episodes. So, balik tayo sa kwento. Nung time na to, nag-decide kami ng family ko, ako ng wife ko, tsaka yung tatlong anak namin, na mag-relax, okay, for the weekend. And pupunta kami sa isa sa pinaka sikat na hotel dun sa Zamboanga City. So may promo sila, kaya in-avail namin and nag-stay kami overnight para mag-relax lang nga, para maligo sa pool. So andun na kami hapon, nakapasok kami sa room namin, no? Sobrang ganda ng room namin and nasa kami sa bagong building nila, which is yung parang east wing nila, ganun. So na-assign na room sa amin is around sa 6th floor. Naalala ko, hindi naman siya creepy talaga, walang creepy vibe doon, pero medyo konti yung tao nung time na nag-stay kami doon. So around 7 PM nagutom yung mga bata and gusto nila mag-snack. Sabi nila gusto nila ng something sweet and wala naman yun sa room service, so kailangan ko bumaba para bumili ng mga gusto nila. So syempre ako lang mag-isa, wala akong kasama na nag-stay na sila sa room, nagre-relax na sila. Lumabas ako ng room and naglakad ako sa hallway. Medyo doon iba yung feeling ko, medyo eerie yung feeling na kasi ako lang mag-isa. Tapos nung malapit na ako sa may part kung saan kasasakay ng elevator sa waiting area, medyo nawiwirdoan ako sa ilaw doon kasi nagbiblink siya. Inisip ko pundido lang, so hindi ko na lang pinansin yung kaba na nararamdaman ko or yung kilabot na nararamdaman ko noong time na yun. Hintay ko yung elevator na dumating and pumasok ako. Nung pagpindot ko ng button, kasi papunta ako sa ground floor, hindi gumagana yung mga buttons nun. Kahit anong pindot ko, diba, pag sumakay ng elevator, pag pinindot mo yung button, iilaw yun kung saang floor ka pupunta. Pero yung akin hindi siya umiilaw. So hindi siya umiilaw, tatry ko yung ibang floors, hindi siya umiilaw. So parang nag-glitch siya, parang naglolo ko. Ngayon, nung nag-decide ako na aalis na lang, lilipat ako sa ibang elevator, biglang nag-close yung pinto ng elevator. At dahan-dahan ito umakyat papunta sa 9th floor. Take note, wala ako napindot na kahit anong button, pero lumabas doon yung button na parang napindot ng 9th floor. So umakyat ito hanggang dumating kami sa 9th floor. Dahan-dahan bumukas yung pinto. And medyo nagulat ako sa tumambad sa akin. Sobrang dilim ng buong floor na yun. And based no, sa the next day nung nagtanong-tanong ako sa mga nagro-room service, sabi nila pag weekends wala talaga empleyado sa 9th floor, wala kahit isa. Weekdays lang meron. Sobrang dilim ng lugar ng mga panahong yun. Grabe yung kilawat na ramdaman ko, kasi imagine mo wala ka na pinot ng button, tapos mapupunta ka sa 9th floor ng mag-isa, wala kang kasama. Tapos ang dilim-dilim. Alam mo yun, nung andun ako,
yung ilaw lang ng elevator yung meron, tapos buong floor na madilim. Tapos out of nowhere, seconds after nag-open yung door, no, out of nowhere bigla ko na feel na may presence sa harapan ko. Hindi ko siya makita kung ano ba siya, pero grabe talaga yung feeling ko na may nakatayo sa harapan ko, na parang gusto ko na tumakbo pero hindi ko magawa dahil dead end na para sa akin. Yung mga time na yun, hindi ko alam ang gagawin ko, no? Pero nagdasal na lang ako na sana protektahan ako na walang masamang mangyari sa akin. Buti na lang, after ko magdasal ay nung pinindot ko ulit yung button papunta sa ground floor, ay gumana na ito. And nag-close yung door. Pero tagalan na ako dun na medyo mga parang almost 2 minutes ako kung hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko alam kung may tatalon ba sa akin ng multo doon or ano. Pero ramdam ko yung presence na yun sa harapan ko na nakatingin lang sa akin. So, bumaba sa ground floor na yung bumili ako na yung elevator. Then bumili ako ng mga gusto ng mga bata. Then medyo nag-aalangan na ako sumakay ulit sa elevator ng time na yun, pero sumakay pa rin ako. Bumalik ako sa 6th floor and ginanto sa asawa ko yung nangyari. Dahil doon medyo na-trauma rin yung asawa ko nung parang ayaw niya sumakay ng elevator na mag-isa. Nakita ko ngayon, medyo may trauma ako konti sumakay ng elevator na mag-isa dahil sa nangyari yun. Hindi ko na-expect na mangyayari yun sa akin. And top 2 ko na pinaka nakakatakot na experience. Pero yung top 3 ko, ito yung something na hindi ko na-expect mangyayari sa akin. So, around 2013, October yata yung mga time na yun, I was only 19 years old. Okay? So, imagine nyo, that was more than a decade ago. So, bumabagyo ng mga time na yun. So, malakas lang ulan, blackout, 10 PM. Gising pa ako noon, gising ako. May kasama ako sa bahay. Tapos, nakakahiga lang ako kasi nag-iisip-isip ako kung ano gagawin ko sa susunod na araw, and nagpaplano ako sa isip ko kung ano yung mga dapat kong bilhin, mga ganun. So, habang nakahiga ako, naririnig ko yung ulan. Diba usually, pag malakas yung aking maririnig mo yung hangin, ganun, yung naririnig ko. So, habang pinapakinggan ko yung hangin, okay, medyo nag-iba na yung naririnig ko. Parang may naririnig ako nagsasalita, pero hindi ko maintindihan yung sinasabi. Malayo siya, pero parang dahan-dahan siyang malapit sa akin. Hanggang lumapit na talaga to sa tenga ko, parang dumikit. And ang lakas ng boses na parang bumubulong. Tingnan niyo. Matay yung balahibo ko, pambira. So, ang lakas talaga ng bulong na parang hindi ko maintindihan. Para siyang lengguwahe na never ko pang narinig, na parang nagcha-chant na sobrang lakas. So, sa takot ko, dahil hindi ko makita kung ano to, katawagin ko sa kasama ko, pero hindi ako makagalaw. Imagine nyo, gising na gising ako noon. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasalita, pero nakikita ko kasama ko. Tapos, nung mga time na nangyari yun, bumagsak yung mga libro namin sa lamesa. Bumagsak. And nung narinig ito ng kasama ko, natakot siya, tago sa kumot, pambihira. So, umalas ko ng mga time na yun, hindi ako makagalaw talaga. At as ang lakas ng binubulong niya. Na hindi ko alam anong mangyayari sa akin kung parang bumigay ako. Pero sinasabi ko sa isip ko na hindi ko to kaya mag-isa. Kailangan ko magdasal. So, nagdasal ako ng nagdasal hanggang kumawala ito. Parang nawala lang siya bigla. Tapos, naging okay yung pakiramdam ko. Pero nanghihina talaga ako sobra. So, parang after ilang minutes nakatulog na ako nun. Sobrang pagod. Parang napagod ako. Sobrang drain talaga ako nun. Pero totoong experience na nangyari to sa akin. Pero it wasn't the first time na gano'n yung nangyari. No? Yung first time ko is yung nakakita ko ng maraming shadows. So, nakakita ko ng mga shadows na sobrang dami. And nung time na yun, nasa loob lang ako ng kwarto ko. Parang napunta ako sa ibang lugar. Pero nung nangyari to sa akin, no, thinking back, naalala ko yung interview kay Ed Caluwag. Kung ano yung pinaka-nakatakot niyang experience. And sinabi niya sa La Peralito. And nung mag-isa siya pumasok doon, nung time na to, hindi pa to restaurant Nung pumasok siya doon, biglang nag-close na yung door and parang may pumipigil sa kanya. Hindi siya makagalaw, hindi siya makasalita. And naririnig niya yung boses nagcha-chant.
So, same experience sa akin. And buti na lang, no, protektado pa rin talaga tayo ng Diyos na walang masamang nangyari sa akin. Na habang kinukwento ko to, grabe, matay ito ng balahibo ko. So, I did this kasi parang birthday special ko, no? And hopefully nagustuhan niyo yung mga kwento ko for this episode. So, before natin i-end to, no, para sa mga bago nating viewers, huwag niyo kalimutan i-like ang video, drop a comment no, kung anong nagustuhan niyo sa episode na to, anong story ay nagbigay sa inyo ng hilabot, and subscribe. So, hanggang dito na lang tayo. Hanggang sa susunod.